Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat, pagpapala at buhay na patuloy na itinutustos sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos sa masalangit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa pag-asa at pagkakataon ni kay aming paglingkuran at nagbigay namin ng aming best sa iyo habang kami nabubuhay. Samahan mo kami sa simula hanggang matapos ang pagbubulay ng salita, malakip na mga panalangin pa namin mamaya. Pinupuri ka namin ng Diyos at inangkin namin ang gabay pangunan ng Banal na Espiritu ang siyang magsalita, dakilang guro ng aming buhay. Ako lang ay isang maliit na tinig. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ng Panginoon Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos, ito po yung ating ikalawang yugto ng ikalawang Kronika, 7 verse 14. I-recap ko lang po yung una. Ang una po, ang ating unang yugto ay ang pamagat magpakumbaba. Pangalawa yugto natin ay manalangin. Pangatlo ay hanapin ako. At pang-apat, talikdan ng ating kasamaan. Basahin ko ulit yung verse 14 ng ikalawang Kronika, chapter 7. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. So makikita natin na ang huli dito sa verse 14 ay sinasabing talikdan ng ating mga kasamaan. Amen. Pinagpala ng Panginoon yung salita niya at mga salita niya pang ating pagbubulayan mamaya o babasahin din. Talikdan ang kanilang kasamaan. Ginawa kong ating kasi yung kanilang, yung parang yung iba, pinapatalikuran ng Diyos yung kasamaan. Yung kanila dyan ay bayang Israel. Pero ngayon dahil gusto natin itong i-personalize, talikdan ang ating kasamaan. Ang bayan ng Diyos ay kailangan tunay na magsisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga tiyak na kasalanan. At sa lahat ng anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po si Pastor John ay umaatake, kundi sinabi rito sa lahat ng anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi yung Diyos-Diyosan lamang na nahawakan, kahoy, bato, bakal, iskayola, chok, etc. papel. Hindi yun. Hindi po tayo umaatak. Ang sabi dito, sa lahat ng anyo, marami pong iba't ibang anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinatatalikuran din ng Panginoon yan. Isa dyan sa ating mga Kristyan ay kasakiman. Sinabi yan doon sa, kung di ako nagkakamali, ay Efeso 5:5. Ano pa? Pagtakwil sa pakikiayon sa sanlibutan. Yan ang tatalikuran natin. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan, mga kapatid, mga minamahal. Huwag tayong umayon sa agos ng mundo. At sabi pa, at paglapit sa Diyos, ang tunay na pagtalikod sa kasamaan natin
ay lumalapit na tayo sa Diyos. Paglapit sa Diyos para sa kahabagan, kapatawaran at kalinisan. May tatlong ibinibigay sa atin o pakinabang sa pagtalikod sa kasalanan. Ano yan? Kahabagan tayo ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo ng Diyos. Ang kakibat niya na hindi na natin babasahin ay 1 John 1:9. Sabi doon, i-recite ko, kung ipapahayag natin ang ating mga kasamaan o kasalanan, ang Diyos ay tapat na tayo patatawarin, lilinisin sa ating mga kalikuan, sapagkat siya ay matuwid. So, ang pakinabang ng pagtalikod sa ating kasamaan ay, uulitin ko 3, yung dulo. Kahabagan, kapatawaran at kalinisan. Ang kalinisang binabanggit dito ay kalinisan ng ating budhi, konsensya. Meron talagang taong hindi naman masasabi mong malinis. Hindi yun ang pinupoint ng Panginoon, yung dirty look. Meron talagang kahit bagong ligo, dirty look siya. Meron talaga tayong nakikitang ganun. Pero ang kalinisan na gusto ng Diyos na mapasa atin ay maging malinis ang ating budhi, ang ating kaluluwa. At makatanggap tayo ng kapatawaran at makatanggap tayo ng kahabagan. Kung totoo lang tayong tatalikod sa ating mga kasamaan. May mga Bible verse po tayo ipababasa dito na nakasuporta sa talatang 14 na may pagpapaliwanag sa pagtalikod ng ating mga kasamaan. Ikalawang Kronika 29 verse 6 to 11. Ikalawang Kronika 29 verse 6 to 11. Nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kanilang tinalikuran siya at ang kaniyang templo. Isinara nila ang mga pintuan sa portiko. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng insenso. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. 8. Kaya nagalit si Yahweh sa Juda at sa Jerusalem at ginawa niyang kahiya-hiya at kakilakilabot ang kanilang sinapit gaya ng inyong nakikita. Kaya naman napatay sa digmaan ang ating mga magulang at nabihag ng mga kaaway ang ating mga anak at mga asawa. Napagpasiyahan kong manumpa tayo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang mapawi ang galit niya sa atin. 11. Mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya. Amen. May bibigyan ako ng diin dyan. Ang insenso na pagsusunog, yung incense, that is the prayer of the saints. Mababasa natin yan sa Revelation sa Pahayag chapter 5 at Pahayag chapter 8 na ang panalangin ng mga banal ay pumailang lang ang usok nito sa trono ng Diyos at dinagdagan ng baga doon sa araw ng paghahandog ng mga anghel. Ito nung ibinalik sa lupa ay judgment. Ang usok, usukob, ito ay panalangin ng mga banal. Yung binanggit na yan sa verse 6 to 11 ng ikalawang Kronika 29, yan yung tinatawag na perfect na uri ng pagsamba doon sa Old Testament time ng pagsamba sa loob ng templo. At dahil ngayon hindi na natin inabot, tayo ngayon ay nasa modern part ng pagsamba na. Ang church ngayon ay hindi na ganyan ang ginagawa kasi meron nang nagbayad ng ating mga kasalanan, meron nang naghandog ng kanyang malinis at banal na dugo si Jesus. Ang prayer natin ngayon na ginagawa ay hindi na natin nakikitang may kalakip na usok o suog ng kamanyang. Pero ito na ang hinahanap ng Diyos. Pero tumigil daw ito. Kaya sabi sa verse 11, makipagkasundo ulit tayo, ibalik natin yung pagsusuog natin ng kamanyang o ng insenso pala. Yan. Yung incense yan, yung prayer of the saints. Marami ngayon, sabi, prayer meeting, dami-dami natin ginagawa. Pagod tayo. Pero di ba pag sa sarili natin, may overnight pa tayong tinatawag, meron pang gala-gala, meron pang gimmick, pagod na pagod tayo, pero tuwan-tuwa tayo. Kasi nagawa natin yung gusto natin.
Kasalanan ng pag-abandon. Ang templo ni Yahweh noon, inabandon nila. Tapos, hindi na nila binabasa yung Torah, yung Book of Moses, yung Book of the Law. Kaya sila ay ipinasakop sa mga bansang walang Diyos. Walang paniniwala kay Yahweh. At kung bibigyan natin ng pansin, nandun sa verse 11, yung pagtalikod ng ating kasamaan. At sabi nga doon, ay makipagkasundo tayo uli kay Yahweh. Meron pang karugtong yan, nakatukod sa ating pag-aaral. Ikalawang Hari 17:13. Hari 17 verse 13, kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Huda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyo, sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Yan, ang kautusan at ang utos ni Yahweh ay hindi sinunod. Kanino niya raw binigay? Sa mga lingkod niya, sa mga propeta. Ngayon sabi natin may fivefold ministry. Binanggit din yung propeta doon. Meron talagang mga prophets ang ministry sa church. Papakinggan natin. Sila yung tinatawag the voice of God. Yung pag nagsalita nangyayari. Hindi sila mga faith healer o yung mga tinatawag natin na nagdi-divination, naniniwala sa mga good luck and bad luck. Sila yung mga kinakausap ng Holy Spirit. At yung may mga mature tayong kapatiran na pwede natin sabing mature, nakikinig sila, napapabuti ang kanilang kalagayan. Pero pag yan ay ating minamaliit, if we despise the prophet in the church of God, yan, despising meaning pagmamaliit, pang-uyang, pang-insulto. Kailangan tayong magbaliklot. Kailangan tayong humingi ng tawad. Kasi judgment ang kasunod yan. Meron pang sinabi si Jeremiah sa kanyang aklat. Jeremiah 25 verse 5. Jeremiah 25 verse 5. Sinabi nila na kung tatalikdan ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain, ipinangangako ni Yahweh na mamumuhay kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo at sa inyong mga magulang. Mabubuhay ano? Yung mga dyan, yung mga prophets, sabi ni Jeremiah, sinabi nila, ang karugtong yan, pag binasa nyo, nasa bandang itaas, parang 4 or 3. Sinabi ng mga propeta ni Yahweh, pero hindi pinakinggan ng bayan. Sinabi ng propeta ni Yahweh, na kung susundin nyo, mabubuhay kayo at pagpapalain. Pero makikita natin na halos lagi, bawat pagpapalit ng hari, yung mga nakabasa ng 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, ang daming namatay na hari ng Israel na galing sa lahi ni David at ni Haring Solomon. Kasi hindi nila pinansin si Yahweh, hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasamaan. Ang pagtalikod sa Diyos, inuulit ko ay magdadala ng kahabagan ng Diyos sa atin, kapatawaran at kalinisan. Namatay silang masama. Kaya ayaw din ng Diyos yan mangyari sa panahon natin. Yan ay sinuportahan din sa babasahin natin ni Prophet Zechariah o Zacarias 1 verse 4. Zacarias 1 verse 4, huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi nila tinatalikuran ang kanilang mga kasamaan sa kabila ng aking panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Amen. Ang linaw eh. Hanggang ngayon, ang Diyos naman, itong Biblia, ito ay aklat ng propesiya. At dito binabanggit lahat ng major and minor prophets. Pag tayo nagbasa, nakikinig tayo sa propetang isinugo ng Diyos. Pag tayo nagbasa at tinupad, i-bless tayo ni Lord. Pag binasa natin, tinupad natin. Kaya nagbabala din si Zacarias eh. Kapag hindi nila pinakinggan ng mga propeta, ay kapahamakan. Pero sa pagbabasa natin ng last, ito yung remedyo ng mga remedyo ng kasalanan ng ating mga ninuno na hindi paggalang sa mga sinabi ng propeta ng Diyos. Hebrew chapter 4 verse 16. Si Jesus ito.
Hebreo 4 verse 16, kaya huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Alam niyo, kung aralin niya si Jesus yan, huwag daw tayo magatubiling lumapit sa mahabaging Diyos upang kamtan natin yung kanyang kapatawaran. Paano ba tayo lumalapit? Sa pangalan nino? Sa pangalan ni Jesus. Wala na pong ibang pangalan sa silong ng langit, sabi ng Gawa 4:12, na sukat, ibinigay ng Ama na sukat ikaligtas ng lahat. Pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sa mga kapastoran, sa mga tinatawag ng Bible scholar, alam nila yung mga binabasa ko na ito talaga ay nakalagay sa Biblia, nakasulat, na inutos ng Panginoon na pag ginawa natin, pag tinalikdan natin ang ating mga kasamaan, kahabagan tayo ni Yahweh, patatawarin tayo at makakaranas tayo ng malinis na buti o konsensyang laging kayang lumapit sa Diyos, laging handang lumapit sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa naging pagpapala sa ating lahat at hamon at kalakasan ng mga salita niyang ating pinagbulayan. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos ang masalangit, salamat po dito po sa Hebrew o sa ikalawang kronika 7:14 na amin pong nabulay sa loob ng 4 na pagkakabulay. At ngayon po yung pang-4 ay pinatatalikod mo kami sa aming mga kasalanan. Individually at pang maramihan, corporately. Lord, hindi namin pwede sabihin, kami laging babasa ng Biblia, lagi kami nasa church o sa chapel, napakalinis ang buhay namin. At ngayon, ang unang hakbang namin, kami po ay nagpapalinis sa iyo. Sa lahat ng karumihang nakikita mo, linisin pong bawat siya sa amin, sa isip, sa salita at sa gawa. Kung meron pong judgmentalism o mapanghusgang espiritu sa amin, palayain mo po kami doon. Gusto po namin maglingkod sa iyo, na hindi paghusga lang sa kapwa ang aming nagagawa, kundi pagmamahal at pag-akay sa mga taong nalalayo at na liligaw ng landas, pag-akay patungo sa iyo, sa matuwid at mapayapang pamumuhay na pinagpapala. Salamat po sa pagpapatawad mo po sa amin, at kami rin po ay nagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng kasama kong mga kapastoran na ngayon ay nananalangin, maging mga kapatirang may mabibigat na kahilingan, hindi man sila pastor, ano man ang kanilang kalalagayan, pero mga anak mo, mga kapatid sa pananampalataya. Bangging ang mga ngayon lang nakarinig ng gantong paglapit at pananalangin. Kahabagan mo rin po sila, ang biyaya mo sa kanila ay pumuno at sila ay maligtas at pakasumpong ng buhay na walang hanggan sa iyo. Ingatan mo po, Panginoon, lahat ng mga lingkod mo sa pagtahak nila sa kanyang gawang ipinagagawa mo. Hayaan mo maging matagumpay at magbunga at pinagpala ang bawat ministeryo ng iyong mga lingkod. Pagpalaan mo rin po ang lahat ng kapastoran sa ilalim ng bandila ng Assemblies of God mula sa General Council hanggang dito, Panginoon, sa Southern Tagalog District Council. Bless mo po ang bawat mga kapastoran, ang bawat lisensyado at ang hindi pa lisensyado mga kapastoran. Hayaan mo magawa namin lahat ng kalooban mo sapagkat ikaw lamang nakakita at nakakalam ng malinis sa budi naming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin po ang bawat Christian denomination na hindi namin kasama sa Assemblies of God at kinikilala namin na bahagi kami ng katawan ni Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo. Lord, matuto kaming tumanggap at tanggapin kung ano man ang mga kahinaan ng kapwa mong gagawa at kapastoran na kasama namin sa katawan mo na naglilingkod sa lugar na kung saan kami naroon. Matuto kaming maging maunawain at laging nakandang sumuport para sa pagsulong ng Ebanghelyo at marami pang maligtas kung saan kami naroon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang buong kapatiran na narito sa mainland ng Quezon at ang nasa Marinduque, nasa Pulillo, nasa bahagi ng Bordeos, na kapatid din namin sa pananampalataya.
Panginoon, ingatan mo po sila pagpalain at pag hayaan ang mga distansyang yan ay maglalagay ng hadlang sa paglilingkod ng aming mga kapatid sa iyo, lalo na ang mga nasa kapuluan ng Pilipinas. Lord, ingatan mo rin po ang aming gobyerno mula sa Pangulo namin hanggang down to the barangay level ng leadership. Nakikita mo po ang kaguluhan ng aming bansa patungkol sa pangpolitika, pangbatas, at pang-korupsyong kalagayan. Lord, hindi naman mabanggit ng lingkod mo. Alam mo po ang kaganapan dito sa Pilipinas sa ngayon. Palayain mo po ang aming bansa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kasakiman. Isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Palayain mo ang bawat mga leader, mga matataas ang katungkulan. Makita nila na ang kasakiman ay hindi marapat sa paglilingkuran sa bayan. Pagpalain mo rin po ang bansang Israel, Lord. We pray for peace of Israel, salvation lahat ng mga Hudyo ayon sa iyong pangako na pag naabot ang takdang bilang ng mga hintil ay maliligtas ang lahat ng mga Hudyo. Naniniwala po kami sapagkat ito'y sinabi mo na mayroon lang takdang bilang namin mga hintil. Lubin mo na ang mga kamag-anak namin hindi pa nananalig habang hindi pa napupuno ang bilang ng Gentiles ay maligtas. Then, mapunta sa Jewish nation ang kaligtasan. Salamat po may Israel. Salamat po silang mga Hudyo ay iyo pong hinirang para maging pagpapala sa buong mundo. Pinupuri ka namin sa umagang ito. At Lord, sa mga hindi kayang sabihing panalangin, alam namin tinugon mo rin. Alam namin kinatagpo mo at inabot ang panalangin ng bawat isa. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang kanulatian ng karangalan, sa ngalan ng Panginoon Kristo ang aming Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin. Amen. Amen. Salahin tayo ng Panginoon.